Mga mahal na kapatid, papasalamat po tayo sa Panginoong Diyos na patuloy tayong nagkakatipon sa ganitong mga pagkakataon upang sumamba sa Kanya at tumanggap ng Kanyang mga aral. Sa nakalipas na mga taon, mula po nang pumanaw si kapatid na Eranio G. Manalo, bumangon ang iba't iba at mabibigat na mga suliranin sa iglesia na nagsilbing malaking pagsubok sa lahat ng mga kaanib. Dahil dito marami ang natinag sa kanilang pananampalataya. Kung susuriin po natin kung sino-sino ang mga naapektuhan, masasabi natin sila yaong mga naging kaanib sa iglesia na kulang sa kaalaman sa mga doktrina o sa mga pangunahing aral na saligan ng tunay na pananampalataya. Kaya sa simula pa lang ng kanilang pagkakaanib ay mahina na ang kanilang pananampalataya. Meron naman pong iba na alam ang mga aral. Subalit, hindi lubos na naunawaan ang mga bagay na may kaugnayan sa pagtataguyod ng tunay na pananampalataya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Pag-aaralan po natin ang leksyong ito upang magabayan tayo sa marapat na pag-iingat at pagtataguyod ng tunay nating pananampalataya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ano po ba ang ipinagpauna o ibinabala ng mga apostol na daranasin ng mga alagad ng Panginoong Heso Kristo dito sa lupa? Magsimula tayong bumasa dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 14, talatang 22. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Ano po ang ipinagpauna o ibinabala ng mga apostol na daranasin ng mga alagad ng Panginoong Kristo dito sa lupa? Ang sabi ni Apostol Pablo, magdaranas muna tayo ng maraming kapighatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa makatwid, prerequisite o hindi po maiiwasan na magdanas muna ng maraming kapighatian. Pansinin po ninyo yung salitang ginamit, marami, hindi kakaunti na kapighatian. Daranasin ng bawat alagad o bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo bago pumasok sa kaharian ng Diyos doon sa langit. Kaya ano po ang ginawa ng mga apostol sa mga alagad o sa mga kaanib sa Iglesia sa panahon nila? Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Kanino po ba natutuhan ng mga apostol na ang mga alagad ng Panginoong Kristo ay magdaranas muna ng maraming kapighatian o mga pagsubok bago pumasok sa kaharian ng Diyos? Basahin natin ang nakasulat sa Mateo 24:9 hanggang 10 at 13. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapootan ang isa't isa. Datapwat, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kanino po natutuhan ng mga apostol na ang mga alagad ng Panginoong Kristo ay magdaranas muna ng maraming kapighatian o mga pagsubok bago pumasok sa kaharian ng Diyos? Sa Panginoong Heso Kristo mismo. Noong ang Panginoong Kristo ay narito pa sa lupa, ibinabalanan niya sa kanyang mga alagad
na kayo ay ibibigay sa kapighatian. Kayo ay papatayin. Kayo ay kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ano rin po ang ipinagpauna ng Panginoong Kristo na magiging resulta ng kapighatian sa marami. Ang sabi niya, kung magkagayoy, maraming mga titiso at mga kakanuluhan sa isa't isa at mga kakapootan ang isa't isa. Hindi po pala tayo dapat magtaka kung nangyayari rin ang mga bagay nito ngayon sa ibang mga kaanib. Ngayong dumaraan ang iglesia sa maraming kapighatian o mga pagsubok. Pero narinig po ninyo ang ipinayo ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad sa bandang huli ng mga talatang ating binasa. Sinabi niya, datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ito po yung katumbas ng ipinayo ng mga apostol sa mga alagad na manatili silang tapat sa pananampalataya upang sila ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Alin po ba yung tinutukoy na wakas? Na hanggang doon ay dapat tayong magtiis o manatiling tapat sa ating pananampalataya upang tayo ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. Basahin natin mga nakasulat dito po sa pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 4:6 hanggang 8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Ang isa pong wakas na hanggang doon ay dapat tayong magtiis o manatiling tapat sa ating pananampalataya ay ang pagpanaw o ang pagkamatay o ang katapusan ng ating buhay dito sa daigdig. Sino po ang halimbawa ng lingkod ng Diyos na nakagawa nito? Si Apostol Pablo. Hanggang sa kamatayan ay ipinakipagbaka niya ng mabuting pakikipagbaka o iningatan niya ang kanyang pananampalataya. Tinapos niya ang kanyang takbuhin. Kaya buhay pa siya. Ano po ang natiyak na niya? Sinabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong nakatwiran na ibibigay sa akin ng tapat na hukom. Alin po yung putong nakatwiran? Yun din ang kaligtasan, yun ang pagpasok sa kaharian ng Diyos at pagtatamo ng walang hanggang buhay. Alin pa po ang isang wakas na maaaring maunang dumating bago ang kamatayan? Pakinggan niyo ang nakasulat dito sa Filipos sa 1, ang talata po ay 6. Ganito ang ating mababasa. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Alin pa po ang isa pang wakas na maaring maunang dumating kaysa sa kamatayan? Ang mismong araw ng pagbabalik ng Panginoong Kristo o ang araw ng paghuhukom o ang wakas ng mundo. Ano po ang dapat nating gawin upang malubos ang ating pagkakatiwala o pag-asa na magiging mapalad tayo sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Kristo? Ang sabi ni Apostol Pablo, ang nagpasimula sa inyo
ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesukristo. Kailan ba tayo nagpasimula ng mabubuting gawa? Mula nang tayo ay umanib sa iglesia. Ano po ba yung tinutukoy na mabubuting gawa? Yun yung mga aral na itinuro sa atin ng sugo. Lulubusin natin yun hanggang sa pagparito ng Panginoong Hesukristo. Pero sinong kaanib sa iglesia ang hindi malulubos ang mabubuting gawa hanggang sa wakas? Wakas man ng buhay o wakas ng mundo. Basahin natin ang nakasulat dito po sa Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Sino pong kaanib sa iglesia? Ang hindi malulubos ang mabubuting gawa hanggang sa wakas. Wakas ba ng buhay o wakas ng mundo? Nangunguna po sa listahan ng mga ibubulid sa dagat-dagatan at nagniningas na apoy at asupre o hindi maliligtas ay ang mga duwag. Sino po ba ang mga duwag? Natiyak na hindi maliligtas. Dinggin ninyo, nakasulat dito sa Hebreo sa 10, mga talatang 37 hanggang 39. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Sino po ang mga duwag na tiyak na hindi maliligtas? Ang sabi ng Diyos, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Pag binasa po natin yan sa magandang balita, Biblia, sinasabi roon, ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Sa makatwid, ang mga duwag ay ang mga umurong o tumalikod. Paano po natin makikilala ang mga umurong o tumalikod? Basahin natin ang pahayag ng Panginoong Hesukristo dito sa Juan sa 15:6 hanggang 7. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunod. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko ay magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ang mga umurong o tumalikod ay ang mga hindi nanatili sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang mga salita. Tiniyak po ng Panginoong Hesukristo na sila ay matatapong katulad ng sanga, matutuyo, mga titipunin, at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Sa makatuwid ay hindi maliligtas. Paano po ba ang pananatili sa Panginoong Hesukristo? Na ituro sa atin ng sugo, kailangang manatili tayong sanga ng Panginoong Hesukristo o kaanib sa iglesia na pinangunguluhan niya.
Ito nga ang Iglesia ni Cristo. Sa ating panahon, ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Subalit, sapat po bang maging kaanib lang ang tao sa Iglesia? Hindi po. Kailangang manatili sa mga salita ng Panginoong Kristo. Paano pong pananatili sa mga salita ng Panginoong Kristo? Sa pamamagitan ng pagganap o pagtupad sa mga ito. Kaya, hindi po tayo ang umurong o tumalikod sa ating pagka-iglesia ni Kristo at sa mga aral na ating tinanggap, kundi ang mga lumabag sa doktrina at binaluktot ang kahulugan at pagpapatupad ng mga ito. Ano pa po ang ikakikilala sa mga umurong o tumalikod? Basahin natin ang nakasulat dito sa Hebreo, sa Gs 25 hanggang 27. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit ng araw. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ano pa po ang ikakilala? Sa mga umurong o tumalikod, sinadya po nilang pabayaan ang pagdalo sa pagkakatipon na ang tinutukoy ay ang pagsamba ng iglesia. Gaano po kasamang sadyaing pabayaan ang pagdalo sa pagsamba? Ang sabi sa talata, wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Mga kapatid, itong malaking pagsubok na dumating sa iglesia ay nagbunsod sa maraming kaanib na sadyaing iwanan o talikuran ang pagsamba. Sa panig ng marami sa ating nagkakatipon ngayon, hindi po natin sinadyang pabayaan ang pagsamba, kundi itiniwalag tayo ng di makatarungan. Kakambal noon ay pinagkaitan tayo ng karapatang dumalo sa mga pagkakatipon o pagsamba ng iglesia sa mga gusali samba. Ngunit napakabuti po ng Panginoon Diyos. Palibhasa'y batid niyang malaki ang pagpapahalaga natin sa pagsamba sa Kanya. Pinagkalooban niya tayo ng pagkakataong makapagdaos ng pagsamba sa pamamagitan ng ating HGM. Sa ganitong kaparaanan, nakapagpapatuloy tayong sumamba sa ating Panginoon Diyos. Subalit, nakalulungkot na dumating ang panahon na marami sa mga unang nanindigan sa pagtatanggol sa iglesia at sa katotohanan ay nawala sa focus. Marami sa kanila ang bumaling sa iba't ibang doktrina at nagsagawa ng ibang paraan ng pagsamba, habang ang iba ay ganap ng tumigil sa pagdalo sa ating mga pagtitipon. Nakalimutan nila ang bigat ng kasalanan ng pagpapabaya sa pagsamba. Gaano po kasamang sadyaing pabayaan ng pagsamba? Ang sabi ni Apostol Pablo, wala nang haing natitira pa, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Pansinin ninyo, salita ni Apostol Pablo, ang turing na ng Diyos sa mga sinadyang pabayaan ng pagsamba sa Kanya, kaaway niya. Kaya isang napakabigat na kasalanan ang pagtalikod sa pagsamba. Bakit po isang malaking kasalanan?
ang sadyaing pabayaan ng pagsamba. Ano-ano po bang mabibigat na kasalanan ang nagagawa ng sinasadyang pabayaan ng pagsamba? Itutuloy ko lang po sa talatang 29, yung aking binasa kanina. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyay. Sa talata pong ito, tatlong napakabibigat na kasalanan ang binabanggit na nagagawa ng mga sinasadyang pabayaan ng pagsamba. Ano-ano yun? Ang sabi, niyuyurakan ang anak ng Diyos. Umaaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umaalipusta sa espiritu ng biyay. Kaya nga, naitanong ni Apostol Pablo, gaano kayang higpit na parusa ang ihahatol sa kanila ng Diyos? Hindi po ito naunawaan ng mga sinadyang pabayaan ng pagsamba, ng mga tumalikod na sa pagsamba. Sapagkat kung naunawaan nila ito, hindi sila titigil sa pagsamba. Hindi nila tatalikuran ang pagsamba. Gaano kasama? Natalikuran ng pagsamba, katumbas yun na niyuyurakan natin o hinahamak natin ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Inaari nating di banal ang dugo ng tipan na nagpabanal sa atin. Inaalipusta natin ang espiritu ng biyay. Hindi lang yun. Ang mabibigat na kasalanan nagawa ng sinadyang pabayaan ng pagsamba. Sino ang higit sa lahat na tinatalikuran o itinatakwil ng mga sinasadyang pabayaan ang pagsamba? Dinggin ninyo nakasulat dito sa Jeremias sa 15, talatang 6. Yung itinakwil ako, sabi ng Panginoon, ikaw ay umuro, kaya't iniunat kong aking kamay laban sa iyo at pinatay kita. Ako'y dalanan ng pagsisisi. Gaya ng nabasa natin kanina, napakabibigat ng mga kasalanang nagawa ng sinasadyang pabayaan ng pagsamba. Ito ang isa pang mabigat. At lalong mabigat. Sabi ng Diyos, iyong itinakwil ako. Ikaw ay umurong. Kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo at pinatay kita. Ako'y dalana sa pagsisisi. Mga mahal na kapatid, pinag-aaralan natin ang leksyong ito sapagkat ayaw nating matulad doon sa mga dati nating kasama. Masiklang sumasamba, nagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos, pero tumalikod sa Diyos. Hindi na natin kasama sa pagsamba. Bakit ang Diyos ang unang tinatalikuran o itinatakwil ng mga nagpapabaya sa pagsamba? Pakinggan niyo. Ang nakasulat dito po sa Juan, sa 4:23 hanggang 24. Tatapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan.
Bakit po ang Diyos ang unang tinatalikuran o itinatakwil ng mga nagpapabaya sa pagsamba? Narinig ninyong pahayag ng Panginoong Hesukristo, dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos po ang kumahanap sa ating sambahin siya. Marami na tayong naging pag-aaral. Kaya tayo nilalang ng Diyos, tinawag sa iglesia, binigyan ng karapatan upang maglingkod para iukol natin ang ating panahon sa pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya pagka wala tayo sa pagsamba, yung tunay na pagsamba, sapagkat mayroong sumasamba na hindi naman tunay. Ang tunay na mananamba, yung itinuro ng Panginoon Kristo, sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Paano ba yung pagsamba sa Diyos sa espiritu? Pagpupuri sa Kanyang pangalan. Paano ba yung pagsamba sa katotohanan, pagtupad o pagganap ng Kanyang mga kautusan? Sa Iglesia ni Kristo natin natutunan yan. Yung tunay na pagsamba. Kaya pagka dumarating ang araw at oras ng pagsamba, wala tayo. Sapagkat sinadya nating pabayaan ang Ama, ang ating binibigo at pinipighati. Ano po ba ang katunayan ang pagtigil o pagpapabaya sa pagsambay malaking kasalanan na karapat dapat sa mabigat na parusang mula sa Panginoon Diyos? Pakinggan nyo nakasulat dito sa ikalawang kronika sa 29:6 hanggang 9, ganitong sinasabi. Sapagkat ang ating mga magulang ay nagsisalangsang at nagsigawa ng masama sa paningin ng Panginoon nating Diyos at pinabayaan siya. At itinalikod ang kanilang mga mukha sa tahanan ng Panginoon at nagsitalikod. Kanila ring isinara ang mga pintuan ng portiko at pinatay ang mga ilawan at hindi nagsipagsunog ng kamangyan, ni nagsipaghandog man ng mga handog na susunugin sa dakong banal sa Diyos ng Israel. Kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Huda at Jerusalem at ibinigay niya sila upang hamakin sa at saan man, upang maging katigilan at kasutsutan gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata, sapagkat narito ang ating mga magulang ay nangabungal sa pamamagitan ng tabak at ang ating mga anak na lalaki at babae at ang ating mga asawa ay nangas sa pagkabihag dahil dito. Mga mahal na kapatid, ang binasa natin ay tungkol sa malaking kasalanang ginawa ng unang bayan ng Diyos, ang Israel. Sila po ay sumalangsang at gumawa ng masama sa paningin ng Panginoong Diyos. Ano po yung malaking kasalanan na ginawa nila sa paningin ng Diyos? Tinalikuran nila siya. Itinalikod na nila ang kanilang mukha sa tahanan ng Panginoon o sa templo. Isinara rin nila ang mga pintuan ng portiko, pinatay ang mga ilawan, at hindi na nagsunog ng kamangyan o naghandog man ng mga handog na susunugin sa dakong banal sa Diyos ng Israel. Sumakatwid, tinalikuran na nila ang kanilang tungkuling sumamba sa Diyos. Ano po ang masamang ibinunga sa kanila ng mabigat na kasalanang ginawa nila sa paningin ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, kaya't ang pag-iinit ng Panginoon ay dumating sa Huda at Jerusalem at ibinigay niya sila upang hamakin sa at saan man, upang maging katigilan at kasutsutan gaya ng inyong nakikita ng inyong mga mata. Ang mga magulang ay nangabuwal sa pamamagitan ng tabak
at ang mga anak na lalaki at babae at ang kanilang mga asawa ay nangas sa pagkabihag dahil dito. Subalit, ang Diyos ay mapagpahinoon. Hindi po niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Nakasulat po yan sa 2 Pedro 3:9. Kaya anong pagkakataon ang ibinigay ng Diyos sa kanyang unang bayan upang ang kanyang galit ay maalis sa kanila? Itutuloy lang natin yung ating binabasa dito naman sa 2 Kronika sa 30, 7 hanggang 8, ganitong sinasabi. At kayo'y huwag maging gaya ng inyong mga magulang at gaya ng inyong mga kapatid na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, na ano pat ibinigay niya sila sa pagkapahamak gaya ng inyong nakikita. Ngayon huwag kayong maging mapagmatigas na ulo na gaya ng inyong mga magulang, kundi magsitalaga kayo sa Panginoon at magsipasok sa kanyang santuaryo na kanyang itinalaga magpakailanman, at kayo'y mangaglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Dahil po sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang unang bayan, sinabi niya sa kanila, huwag kayong maging gaya ng inyong mga magulang at mga kapatid na nagsisalangsang laban sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang. Kaya nga ibinigay niya sila sa pagkapahamak. Sabi rin ng Diyos sa kanila na huwag silang maging mapagmatigas na ulo, na gaya ng kanilang mga magulang. Ano sa halip ang iniutos ng Diyos na dapat nilang gawin sa halip na tumalikod? Ang sabi ng Diyos, magsitalaga kayo sa Panginoon. Magsipasok kayo sa santuaryo na kanyang itinalaga magpakailanman, kayo maglingkod sa Panginoon ninyong Diyos upang ang kanyang malaking galit ay maalis sa inyo. Kaya kung merong sa atin na nagawa ang malaking kasalanang nagawa ng Israel nang tumalikod sila sa pagsamba sa Diyos, samantalahin natin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos ngayon. Italaga na natin ang ating sarili, maging tapat tayo sa pagsamba sa Diyos. Huwag yung sasamba tayo kung kailan lang natin maisip. O kung hindi tayo busy, ay saka lang natin mahaharap ang pagsamba. Mga kapatid, kaya tayo nilalang. Kaya tayo tinawag ng Diyos sa iglesia upang dito natin maisagawa ang tunay na pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Kaya kung nagsisikap man tayo sa buhay na ito, naghahanap buhay ang mga magulang, nagsisipag-aral ang mga anak para sa kanilang kinabukasan, pangunahin na dapat nating pagtalagahan, pag-ukulan ng panahon ay ang pagsamba sa Panginoon Diyos. Huwag nating bibiguin ang Diyos. Hindi tayo makapasok ngayon sa kapilya sapagkat itiniwalag tayo, itong EGM. Yung EGMC para sa mga bata. Pagtalagahan natin ito. Patunayan natin sa harap ng Diyos, mahalaga sa atin ang pagsamba. Kaya maaga pa, hanapin natin siya. Yung iba ay hindi pa nagpapanata, ang mga may tungkulin ay nakalag on na. Para bang noong nakadadalo pa sila sa kapilyo, halos kasama na sila ng mga may tungkulin na nagpapanata sapagkat sabik sila. Napatunayan sa harap ng Diyos, nakahanda silang magpuri, lumuwalhati, sumamba sa Kanya. Malulugi ba tayo?
kung pagtalagahan natin ang pagsamba, kung pagtapatan natin ang pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos. Hindi po. Ano po ba pangako ng Diyos sa mga tapat na sumasamba sa Kanya at nagtatalaga ng kanilang sarili sa Kanya? Tingnan ninyo nakasulat dito po sa Efeso, sa 3:16 hanggang 17. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob, na si Kristo'y manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Napakahalaga na pagtapatan, na pagtalagahan natin ang pagsamba. Bakit? Sa panahon ng pagsamba, ipinagkakaloob ng Diyos ayon sa mga kayamanan ng kanyang kalwalatian yung pagpapalakas sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Alin yung tinutukoy na pagkataong loob? Yun ang ating pananampalataya. Kaya sa pagsamba tayo kumukuha ng lakas, tibay ng ating pananampalataya. Sabi pa ni Apostol Pablo na si Kristo ay mananahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig. Hindi ba yun na ang ginagawa ng Diyos pagka tayo'y nagkakatipong tulad nito? Palibhasa'y nagsisikap tayo na ang pagsambang iniuukol natin sa Diyos, yun ding pagsamba na itinuro sa atin ng sugo. Hindi na bago yun. Ang naiba lang, hindi tayo nakakapasok sa kapilya. Pero meron namang mga dumadalo dito, nakakapasok pa sa gusaling sambahan. Hindi naman sila tiwalagi. Pero dumadalo pa rin sa pagtitipon natin. Huwag niyong itigil yung pagsambang yun. Bakit? Sino ba pinupuntahan natin sa kapilya? Hindi naman yung ministro. Kundi ang Diyos. Ang Diyos na tumawag sa atin sa paglilingkod. Ang totoo, nasasabik nga tayo na makapasok sa kapilya, sa templo. Bakit? Sapagkat yun ang dako na itinalaga para sa Diyos. Yun yung pinagtibay ng Diyos na dako ng sambahan. Kaya nga hinihiling natin sa Diyos na ibalik na ang iglesia sa dating kaayusan, kabanalan, para mabalik na tayo sa dating paraan ng ginagawa nating pagsamba, na magkakasama tayong mga magkakapatid, lumuluwalhati, nagpupuri, nagkakaisa ng puso't isipan ng pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Kaya habang naglalakbay tayo sa mundo, pinadadaan ng Diyos sa napakabibigat na mga pagsubok, lalo na sa panahong ito. Mga kapatid, itong pagsamba, dito tayo pagkakalooban ng Diyos ng lakas, ng tibay ng pananampalataya, upang yung sinasabi ng Panginoong Kristo, dadaan kayo sa kapigatian, pero ang magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Makapagtitiis tayo. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, na manatili kayong tapat sa inyong pananampalataya. Daraan tayo sa mga kapighatian bago pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya tayong mga nasa AGM, buo ang ating pananalig. Hindi
bigo ang Diyos sa mga nasa Egypt. Nalulugod siya. Nasisiyan siya. Pagka tayo nagkakatipong katulad nito, sapagkat siya ang nabibigyan natin ng kapuri. Ang totoo, pagka nagkukulang tayo, kahit hindi natin sinasadya, pero humihingi tayo ng paumanhin sa Diyos pagka hindi tayo nakadadala sa pagsamba, nalulugod ang Diyos mo. Sapagkat alam niya na ayaw natin na magkulang sa pagtupad ng ating tungkulin. Kaya mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon ito. Nakaharap tayo sa Diyos, sumasamba tayo, nariyan man kayo sa inyong sariling tahanan o saan man dako kayo naroon, igawad nawa ng Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin yung lakas na ating kailangan para maitaguyod natin ang tunay nating pananampalataya hanggang sa dumating ang ating kamatayan o ang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Diyos. Tumayo kayo, tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagsamba namin. Hindi mo kami binigo. Nagbubulay pa lang kami, umaawit mula sa aming puso't isipan. Daman-daman namin, kasama ka namin. Lagi mong isinusugo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa aming pagkataong loob. Salamat po, Ama, sa linaw ng pag-iisip na patuloy mong ibinibiyaya sa amin. Salamat sa pananampalatayang kaloob mo, sa pagkasangkapan mo sa sugo at sa naunang namahala sa amin. Pangako namin sa iyo, Ama, hindi ka namin tatalikuran. Magpapatuloy kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Ano man ang hadlang, ano man ang maging malaki, Panginoon, magtitiis kami, magtatapat kami, magpapatuloy kami sa mga pagsamba at paglilingkod sa iyo. Ang hiling lang namin, Ama, lagi mo kaming babantayan. Lagi mo kaming susubaybayan. Sapagkat bilang tao, meron kaming mga kahinaan. May mga pagkakataong nadadaig kami ng aming mga kahinaan. Subalit, pagka narinig mo kaming dumudulog sa iyo, humihingi ng tulong, Panginoon, napakasagana ng pag-ibig mo para kami ay makabalikwas at makapagpatuloy pa sa masigla at tapat na paglilingkod sa iyo. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito na narito ka sa aming pagsamba. Iunat mo, Ama, ang iyong mapagpalang kamay sa lahat ng mga dumadalo mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Lunasan mo ang anumang bagabag namin. Pagaanin mo po ang aming pasan. Ang mga may karamdaman, pagalingin mo. Haplusin mo po ang aming katawan. Ang mga matanda na, ibiyaya mo pa ang karagdagang lakas para kaming lahat makapagpatuloy sa paglilingkod. Idinadalangin namin ang mga nawalay, ang mga tumalikod,
ang mga naligaw, ang hindi nakapagtiis. Bigyan mo pa sila ng pagkakataon upang makapagbalik loob sa iyo. Maisagawa nila ang mga paglilingkod at pagsamba na inaasahan mo sa kanila. Higit naming idinadalangin, Ama, ibalik mo na ang iglesia sa dati nitong banal, maayos, at maluwalhating kalagayan. Ganap kaming makapaghanda sa nalalapit na kaligtasan. Panginoong Hesukristo, maraming maraming salamat po. Nariyan kang palagi para ilapit sa amang aming mga panalangin. Salamat, lagi mo kaming pinangungunahan sa matuwid at marapat na pamumuhay at paglilingkod. Dagdagan mo pa, pag-ibayuhin mo pa ang aming pananampalataya. Higit sa lahat, pagparito mo, huwag mo po kaming kalilimutan. Alalahanin mo ang lahat ng mga naging pagsasakit namin alang-alang sa iglesia at sa pagtupad ng aming tungkulin. Ama, umaasa kami. Dininig mo ang aming panalangin. Iginawad mo sa amin ang iyong mahalagang basbas. Lubos mong ipinatawad ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.